Sige po, tayo po yung mag-umpisa na. Tatlo. Okay, habang iba ay papunta pa lamang, tayo po yung mag-start na. Tumayo po tayong lahat at tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O Lord Jesus. Hallelujah. Lord, muli Panginoon, salamat sa gabing ito. At muli nagkasama-sama kami, Panginoon, sa lugar na ito upang sama-samang manalangin sa iyo. Sama-samang umawit at papurihan ka at itaas sa iyong pangalan, O Lord God. And Lord, salamat Panginoon sa mga nagdaang araw, O God. Salamat sa pag-ingat mo sa amin. At dalangin, O God, namin na patuloy mo kami, Panginoon, pagkalinisin, O Lord God, sa karumihan ng aming mga puso, sa aming mga nagawang kasalanan, O Lord God. Patuloy namin dinadalangin ang iyong kapatawaran at kalinisan, Panginoon, ng aming mga puso, O Lord God. At maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong presensya, O Lord God, sa iyong harapan, Panginoon. Dalangin po namin ang gawain ito ay patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos, O Lord God, at maitaas at maging iyong gagamitin bilang daluyan ng iyong buhay at banal salita. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos at mangusap sa kanyang puso, O Lord God. At ingatan mo, Panginoon, yung mga papunta pa lamang sa lugar na ito. Muli, Panginoon, maraming salamat. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Ayan, sama-sama po tayong umawit po sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi pagkakakit, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang tagal, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong lingid, kalakip ang awitin. Mayroon lamang hanggang sa libong buhay, hindi pagkakakit, lahat sa'yo ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalahan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong linggid, kalakip ang awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong linggid, kalapit ang gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon,
puso ko ay sa'yo mamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat pagang sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapaga sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Patuloy po nating awitan at purihin po ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sapagkat siya'y tunay na mabuti. Hallelujah. Yes, so God, kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpapawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Yes, so God, tunay nga po kay buti mo, Panginoon. Yes, God. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, God, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Yes, O God, tunay nga po kay buti-buti mo. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin, O God. Walang katulad, Panginoon. Walang hanggan na iyong pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon. Yes, O God. Thank you, Lord. Sige po, palakpan po natin, Panginoon, sa kabutihan po niya. Makakaupo ng bawat isa. At speaking po sa kabutihan ng ating Panginoon, ako na po ang unang magbibigay at magbabalik ng kapurihan sa ating Panginoon. Simple lang naman po yung sa akin at nung nakita ko to,
sabi ko, meron ako kung karapat-dapat na ipagpatotoo sa ating Panginoon. Dahil ako, pwedeng may malalang mangyari sa akin. Kasi po, nung minsang maulan, paluwas ako, nakamotor ako, ay nabutan ako sa bypass ng malakas na ulan. Huminto ako, tinanggal ko yung supot ng kapote doon sa top box na mga nakahook ng rubberized yun, na stretchable. Tinanggal ko, nakasabit muna doon lahat. So sa pagmamadali ko, umalis na pala ako, hindi ko na itago yung mga hook, nakasabit lahat. Mga 4 na piraso. Sabi ko, sayang naman, 4 na piraso rin ako yun. O-order na naman ako sa Shopee. So mga nahulog, wala sa likod. So lumipas sa mga araw, mga panahon na umuulan-ulan din, mga ilang araw nagdaan, hindi ko alam kung inabot sa linggo. Ika-carwash ko yung motor ko. May nakita ko nakalawit sa ilalim ng huling gulong. So meron palang isa ng mga ganyang kahaba, may 2 hook sa magkabilang dulo, na nakasabit sa likod na gulong. So, hanggang sa na-realize ko, hindi ako makapaniwala, may naiwan doon. At imagine niyo yung gulong ko sa likod, puro rayos yun. Na-imagine niyo ba yun? Kung sumabit yung hook doon sa rayos, umiikot yung gulong, matibay din yung strap na yun. Hindi rin basta-basta. So, maraming pwede mangyari. Pwede kong ma-aksidente talaga. Lalo kung sa expressway nangyari yun na sumabit sa ilalim. Talagang iikot yun. Once na umapit yung hook doon sa rayos, talagang kakainin yung goma na yun at iipit dun sa likod sa gulong. At kung nangyari man yun na umuulan, malakas na ulan, talagang sabi ko, laking salamat sa Panginoon at ito isang talagang dapat ipagpasalamat sa Panginoon at hindi nangyari yung aking ini-imagine kung nangyari. Kaya, amen po talaga. To God be the glory. Salamat po ng marami sa Panginoon. Hallelujah. Sino po ang susunod? Meron, siyempre. Sino po ang susunod? Sino ba mag-exhort? Ikaw ba mag-exhort? Ay, hindi. Kaya exhort mo lang eh. Oo, ako. Come on. Oo naman. Siyempre naman. Hindi, mabilis lang para... Lahat naman tayo may testimony eh. Tsaka hindi nauubos. Sa akin, simple lang pero hindi, para sa akin, hindi simple. Nung Monday kasi, umuwi ako syempre, uwian na. Siguro mga 8 o'clock o 8:30. Sa bayan, di naman umuulan. Pero nung sa Tarcan Makinabang, naku po, inulan ako. Wala naman ako mahihintuan. Pag huminto ako at para magkabit ng raincoat, basa rin ako. Kaya nagsabi ko, Lord, basta mabasa man ako, ikaw maging payong ko. Dahil uso nga yung lagnat, di ba? Kahit nga hindi ka nagbabasa, uso pa rin yung lagnat, sipon. Pero thank you sa Lord kasi proud ako, pinagmamalaki ko talaga na hindi ako nagkakasakit. Tapos bukas pala may sakit. Pero okay lang din yon kasi di ba, kalooban ng Lord yun eh. May mga dahilan kung bakit tayo lalagnatin, sisipunin, kahit mag-ingat tayo. Si Lord nakakaalam. Ang nakakatuwa lang, ang pinagpapasalamat ko lang sa Lord, basang-basa ako noon lahat. Naligo talaga ako sa ulan. Pero kinabukasan, pasok ko 7 o'clock. Nakapasok pa rin ako. Kaya thank you, Lord. Ako din po ay nagbabalik ng kapurihan sa Panginoon. Kami po ay nagdaos. Hindi pala nagdaos. Kami po ni Sister Malu ay umabot ng 31 years. 31 years anniversary. So, noong 31, July 1, wala lang, kain lang kami ni Sister Malu. Hindi namin sinabi sa mga bata, lumabas kami. Tapos, ano bang pecha yun? Yung pamangkin namin si Jessin, parang nagyayang mag-outing, outing ba yun? Tapos,
nasyak ako kasi meron daw binigay, yung isang kwarto ron para daw sa amin. 3 yung kwarto eh. Sa amin daw yung isang kwarto. Parang yun yung niya sa amin. Gift niya sa amin. Tama ba ako, Nelly? So, nasyak ako kasi hindi ko alam na meron palang ganun. Tapos, nung nandun na kami sa area, yung mga matatanda ay lumayas doon sa kwarto namin. Para yatang nasa harapan. Parang gusto yata doon. No? Pero dahil nga para sa amin yung kwarto na yon, natsugi sila. Salamat sa Panginoon kasi in 31 years, maraming mga nangyari, naganap bilang mag-asawa. Pero salamat sa Panginoon at napagtagumpayan namin. Siyempre, ang mga mag-asawa, may mga pagkakataon talaga nagtatalo yan. Kakaroon ng problema. So, salamat sa Panginoon dahil nalagpasan namin yung 31. Hoping may 32, 33. Kung di pa dumarating ang Panginoon, abutin pa namin yung mas mahabang time na kami magkasama. Kaya salamat po sa Panginoon. Sige po. Salamat po sa mga nagpatotoo. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ayan. So, dako na tayo sa Word of God ngayong gabi. Super payak lang po nitong pag-uusapan natin ngayon. And I am sure na familiar na rin po ang lahat dito sa verse na to. Ang pag-uusapan po natin is assurance. Assurance na binigay sa atin ng Lord na kailangan nating panghawakan sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. So kung ano po ito? Ito ay matatagpuan sa Psalms 23 verse 4. Pero before we proceed, let us pray. Hallelujah, Lord. Thank you so much, Father, for such a wonderful day. And right now, tonight, we are asking for your guidance. Guide niyo po kami, Panginoon. Give us understanding. And Lord, nawa po ay tumanim talaga sa amin ang iyong salita na kailangan namin itong panghawakan sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat dahil ang salita mo ay tunay at buhay sa aming mga puso at isipan. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name, Amen. So, Psalms 23 verse 4. Familiar po ang lahat dito. At sabi dito, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sa ibang salin, sabi po dito, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Dito sa passage na to, kung i-imaginein po natin, ano yung scenario? Anong scenario ng author? Di ba po parang inaasa niya lang, dumedepende siya. Naniniwala po siya sa kayang gawin ng Panginoon sa kanya. Kasi sabi dito, though I walk through the valley of the shadow of death, darkest valley. So, ito po ay may sinisimbolize. Tumalon agad ako dun sa point number 2 ko. Pero, ang ibig sabihin po kasi nito, di ba? Darkest valley. Ano yung mga pinaka-madilim na sitwasyon sa buhay natin? Ano yung mga pagdadaanan natin na feeling natin hindi na natin kakayanin? It may be times of grief. It may be danger. Yun po, danger, madaling isipin, danger, or uncertainty. So yun po yung sinisimbolize ng darkest valley dito sa passage na to. But, pinaliwanag po sa atin at sinabi po sa atin, pinaalala sa atin na yung God's presence is constant, even in the most difficult situation ng buhay natin. Na yun po palang presensya ng Lord ay constant. Hindi pala siya nababago, hindi pala siya nawawala, hindi po pala niya tayo iniiwan. Yung presensya niya palaging nandun. Kahit sa pakiramdam natin, we are in grief,
tayo ay, anong Tagalog ng grief? Nagdadalamhati. Kahit tayo ay nagdadalamhati, kahit feeling natin nasa panganib tayo, in English, danger, or sa panahon na walang kasiguraduhan, ang Panginoon po pala ay palaging nandyan. Consistent siya. Siya ang nananatiling constant. Sabi po, di ba, palaging naririnig ang constant daw talaga dito sa mundo ay change, pagbabago. Kasi hindi naman nawawala ang pagbabago. Palaging nagde-develop, buhay natin, di ba? Excuse me, sa pang-araw-araw po, pumuputi na pala yung buhok, hindi mo namamalayan, pero may mga pagbabago. So in short, ang change palaging nandyan. Pero hindi po pala nun matatalo ang Panginoon dahil ang Panginoon po, siya yung pinaka-constant sa lahat. Hindi siya mawawala. So, yung verse po pala na to, ina-acknowledge nyo yung hardships natin. Ibig sabihin, totoo yung hardships na pagdadaanan natin. Hindi man natin alam kung kailan magkakaroon ng hardships or trials or darkest valley sa buhay natin. Pero po, pinaalala sa atin dito na ang presensya ng Panginoon ay laging nariyan. So napakaganda lang pong isipin at namnamin na kahit feeling mo mahirap na, sobrang hirap, pero palaging nandyan po pala ang tulong ng Lord. Ayun. At syempre po, ang presensya ng Lord ay may ibinigay sa atin na peace. Yun din po yung isang maganda dito sa passage na to, kapayapaan. Bakit tayo magiging payapa? Simple lang, kasi po, kasama natin yung presensya ng Panginoon. And the verse emphasizes a personal relationship with God. 'Di ba? Kasi hindi po masasabi to kung wala siyang relasyon sa Panginoon eh. Meron po siyang relasyon sa Panginoon, kaya niya nasabi na palagi niyang kasama ang Lord sa buhay niya. Kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, dahil may relasyon siya sa Panginoon, nasasabi niya po na kasama niya ang Lord. Kasama pa rin niya si Lord. Di ba po sabi dito, for you are with me. Naka-quote po dito yun eh. For you are with me. Sabi dito, I will fear no evil, for you are with me. So, naniniwala at nagtitiwala po na ang Panginoon ay kasama niya. Na I pray tayo pong lahat ay ganun din yung pinanghahawakan natin sa pang-araw-araw nating buhay at sa kung anumang sitwasyon yung meron tayong kinakaharap ngayon. So, this presence brings comfort. Totoo naman po, di ba? Knowing na palagi mong kasama ang Lord, syempre, nakakapagbigay po ito ng kapayapaan sa ating puso. At hindi lang kapayapaan, courage din, tapang po. Tapang, nakakayanin natin to dahil ang Panginoon po ay ang kasama natin. At security. Secured po tayo kasi alam natin na kay Lord na po ang lahat, di ba? Na kay Lord na ang lahat. So, ano pa ba ang kakailanganin natin? And even when circumstances are frightening, kahit na nakakatakot, kahit na nakakatakot, kahit sobrang dilim na, kahit na hindi na po natin naiintindihan, knowing na ang Lord po ang kasama natin, kayang-kaya pa rin at kinakaya at kakayanin pa rin po natin. So, bakit tayo hindi dapat matakot? Meron din po dito sa passage na to na nabanggit. Sabi po dito, di ba? Your rod and your staff, they comfort me. Ang rod at ang staff po ay symbolic tools ng isang shepherd. Ano po Tagalog ng shepherd? Tagalog ng pastol. Pastol, di ba po? So, ano ang silbi ng rod at ng staff? Siyempre, meron po silang gamit. So, ang rod daw po, it represents God's power to protect and defend against harm. So, yung mga tupa, siyempre po, sila, gullible sila, mahina sila, alam po natin yan. Pero, ang pastol, merong rod, na kung saan, yung rod po na to,
ito yung ginagamit para protektahan yung mga tupa na mahihina. At ito rin po yung tool ng mga pastol para ma-defend sila sa kapahamakan. At isa pa po, pangalawang tool dito is yung staff. So ang staff naman po pala, it signifies God's guidance and care, gently leading believers along the right path. So ibig sabihin, kung yung rod po kanina, ang ganap niya is para protektahan ang mga tupa at i-defend sila sa harm or sa kapahamakan. Ito naman pong staff, ito yung nagsisilbing tool ng pastol para i-guide naman po sila kung saan sila dapat pumunta. Para ituro, gano'n. So, meron po talagang mga paraan ang Lord para bigyan tayo ng comfort. Di ba po? Kahit nasabihin mo na mahina tayo bilang tupa, kasi di ba, nirelate po tayo bilang gano'n, as tupa. Pero po, ang Panginoon natin talaga ay ang mabuting pastol na kahit kailan po ay hindi niya tayo papabayaan, hindi niya tayo hahayaan na mapahamak or tawag dito, hindi niya po tayo papabayaan na maligaw, malihis ng landas. So gumagamit po siya ng mga tools katulad po ng rod at ng staff para po patuloy tayong maprotektahan at patuloy po tayong magabayan. So isa po itong passage na to sa mga makakapagbigay sa atin ng assurance na kapag feeling natin hindi natin kaya, feeling natin parang nandun tayo sa pinakamadilim na sitwasyon ng buhay natin, nawa po ay maalala natin ang Psalms 23 verse 4 na kahit pa tayo ay maglakad sa madilim na valley ng buhay natin, we will fear no evil. Hindi po tayo matatakot dahil kasama po natin ang Panginoon. At meron po siyang rod, meron din siyang staff na makakapagbigay ng comfort sa atin, sa bawat isa. So together, they assure us that God not only guards us from danger, but also guides us through life's challenges, providing both protection and direction. Kompleto po si Lord no? Hindi lang po siya nagpoprotekta. Meron din siyang kaakibat na guidance. Yun po yung napakagandang character din ng Lord natin. Kompleto po siya. Ayun. So, very iksi lang po nang napag-usapan natin ito. And I am sure po na familiar din tayo dito sa verse na to. Pero nawa, ang prayer ko rin po ay mapaalala po sa atin ng Panginoon yung kaya niyang gawin kahit sa napakabigat, kahit sa napakadilim or napakalalim na hugot ng mundong ito. Kayang-kaya niya tayong protektahan at kayang-kaya po niya tayong i-guide sa tamang landasin. So, yun lamang po. Sama-sama po tayong manalangin. Lord, thank you sa pagpapaalala sa amin kung gaano kakabuti. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po yung mabuting pastol na sa kahit anong sitwasyon ng aming buhay, lubog man kami, Panginoon, palagi kang nandyan para umagapay. Palagi ka pong nandyan para itama kami. Salamat, Panginoon, sa bawat pagprotekta sa amin, sa pang-araw-araw naming buhay, sa lahat ng mga nakakasalamuha namin. Salamat, Panginoon, dahil tinutuwid mo kami. At salamat din po dahil maski sa kinabukasan, alam po namin na meron kaming Diyos na panghahawakan. Panghahawakan po namin yung mga pangako mo. Lord, kasi yung pangako mo, buhay yun eh. Yung bawat salita mo, buhay yun. And Lord God, we are just so grateful na ikaw yung Panginoon na nakilala namin. Nakilala namin at ngayon po ay pinaglilingkuran at sinasamba. Salamat at patuloy mo po, Panginoon, na ituro sa amin kung sino ka pa. Patuloy mo po kaming gulatin. Patuloy mo po kaming turuan, Panginoon, kung ano pa yung mga kaya mong gawin. Salamat, Lord.
At nawa po ay ito rin yung i-desire ng puso ng bawat isa sa amin ngayon. Mas makilala ka pa ng mas malalim. At ikaw lamang po, Panginoon, yung panghawakan namin. Hindi yung kung ano man yung kaya ng physical namin katawan o ng isipan namin. No, hindi po namin to kaya, Lord. Sa'yo lang kami dumepende. Sa bawat sitwasyon ng aming buhay, ikaw ang maitaas. Ikaw lamang po, Panginoon, yung makita at makilala sa amin. Makilala ka pa po namin bilang isang mabuting pastol. Salamat po, Lord. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name, Amen.